Hello and welcome sa aking channel S Reliance. And in today's video, gusto kong gumawa ng video about sa mil spec. Pero itong tatalakayin ko, actually may bisita ako ngayon si JNF. Nasa Pilipinas siya. So ang tatalakayin namin, kung ano ba talaga yung mil spec. Pero dahil in general, kasi may mil spec na para sa mga barko, eroplano, mga tangke, o kahit sa uniform ng military may mil spec eh. So ang more on itong video na to about to sa AR-15 kasi ginawa ko tong video na to after namin mapanood yung live ni Tactical Adobo ni Jason at ni Charles ng Philippine Ricochet Line. So nabanggit doon or na-mention na yung mil spec ay may kanya-kanyang kanya-kanyang interpretasyon na may nagsasabi lowest bidder, merong din nagsasabi na ang mil spec may mas maganda pa ang barrel na pwedeng i-produce ng civilian market. So ibig sabihin mas kumbaga parang nire-reduce yung quality ng mil spec in terms of dahil dun nga sa salita na na tawag dito na lowest bidder. So umpisahan natin. So technicalities kasi tsaka ang pinakang maganda kong magiging reference diyan, yung mil spec wala nang ibang specification na itutumba sa mil spec, lalo pagdating sa AR-15, ang pinoproduce ng US military. Why? Dahil lahat ng data na naganap sa mga battle na kinasangkutan ng Amerika, tinalanan nila diyan kung ano yung breaking point, tapos pagkatapos ng breaking point, paano mariresolve yung problema na yon. So doon nabuo yung recipe. So yung mil spec specification para siyang recipe. So kung magfo-fall dun sa sinasabi ng iba, hindi kasi mil spec yan lowest bidder, yung pinakamura, yung pinakamurang kayang i-afford ng US military. Ay hindi kasi mil spec yan. Yung iba pa sasabihin, ay hindi kasi yung iba ang tingin nila sa mil spec interchangeable. Tapos mil spec ano pa ba yung sinasabi ng iba sa mil spec? Pangit yung mil spec kasi dapat dahil yan yung pinakang lowest bidder, kumbaga nagtitipid, parang nagtutunog na nagtitipid ang military na wala silang wala silang pondo, kaya bumagsak sila sa mil spec. Pero kasi guys, ang example ko diyan, yung mil spec kung ikukumpara natin siya sa ulam, halimbawa, kumuha tayo ng 5 chef. Tapos ang US military, siya yung magsasabi, kunyari lang magpapaluto ka ng sinigang na baboy. Ganito ang timpla, ganito ang hiwa ng karne, ito ang mga gulay, ito ang temperature ng pagluluto, lulutuin mo sa palayok or sa conventional oven o lahat, ikaw. At tapos yung mga chef na yon, lulutuin nila yon. Ngayon, doon papasok yung essence ng capitalism na kung ano yung kaya mong i-offer dun sa budget na allotment ng nire-require ng US military. So nagkakaroon ng competition, pero kailangan pa rin nilang ma-meet, okay? Kailangan pa rin nilang ma-meet yung requirements ng mil spec, o kailangan pa rin nilang sumunod dun sa pamantayan ng recipe. Hindi totoo na yung pinakamura kadalasan ng ang kinukuha ng US military. Kasi kung ganon, may mga yan bago ka maka-join sa tawag dito sa bidding ng military, meron munang sinusunod diyan na criteria. So doon pa lang meron na agad na standard. Kaya meron na agad standard. So wag natin minimenos yung mil spec kasi marami sa atin ang tingin nila sa mil spec pangit, lowest bidder. Kaya lang naman naging mil spec kasi interchangeable. Yun. So, yun yung sa akin.
At kanina, habang pagkatapos nung live, nakausap ko si JNF. Sabi sa akin ni JNF, nag-set siya ng example na parang nagkaroon yata ang US military noon ng procurement. Hindi ko alam kung sa tangke ba yun o engine. Na yung lowest bidder, hindi siya yung nakuha kasi hindi niya nasunod yung, hindi niya na-meet yung requirements ng US military. Ano nga ba yun? So ito na si JNF. Ano nga yun, pre? Sa procurement ng tangke yun sa XM1 project, di ba, ang General Motors kasi, di ba nilatagan sila ng US military ng, yung tinabi ng specs, mil spec, naglatag sila ng anong ulit yung buong pangalan ng specs? Si General Motors siya ng acceptable at a higher cost, tapos at a lower cost compared sa Chrysler na gumawa ng ginawa yung specification pero mas mataas yung cost. At the end of the day, ang mga mid-spec may post qualification yan di ba? Inaano rin yan, tinetest din na Tinetesting ng mga prototype. yung prototype. Exactly. Hindi naman na kahit lowest bidder ka mananalo kasi Chrysler nga mas mahal yung niya, pero sa post qualification at in the long run, kahit mas mahal siya, parang mas pinili pa rin siya kasi na-meet niya or mas may ino-offer pa siya mas maganda. I think ganun yung nangyari. Oh, I see. So diyan pumapasok talaga yung yung essence ng capitalism. Generally, pre, yung sinasabi mo, interchangeability ng parts, understandable naman yun kung sa military yung sinasabi, napapasok din sa civilian market kasi, di ba, interchangeability naman yan. Wala namang problema yun sa mil-spec. Kaya I think okay lang na tawagin nila doon. Ang pangit lang talaga yung sinasabi nilang yun, lowest bidder. Oo, na parang... Yes, mas maganda yung bid mo. Ang tanong dyan, sa post-qualification, ikaw ba yung ano ba yung product mo sa kanila? Kung yun ba yung mapipili nila. Yung kasi yung gusto kong i-debunk na kapag mil-spec, sinasabi yan yung pinakang mura. Hindi meron yan sinusunod na standard. Yan din yung may track record. Battle proven, provenance. Yan yung mil-spec. Kasi, magset ako ng example pre Si Daniel Defense. Merong Daniel Defense na model DDM4 B7. Pero hindi siya mil-spec. Hindi siya yung mil-spec. Ang DDM4A1 soft mod Black 2, siya yung mil-spec. So doon pa lang makikita mo na agad yung difference. Mas mahal yung DDM4 soft mod Black 2 compare mo doon sa DDM4 B7. Dahil nga yung M4A1 soft mod Black 2 na mil-spec, meron siyang standard na sinunod na nakabase sa US, sa data. Yung recipe yung specification ng US military or kahit ng anong military, hindi naman nila yan na bigla lang sumagi sa isip nila parang gusto ko ganito yung specification Hindi, lahat yan may kinalaman yan sa mga previous battle. Kung saan yung mga breaking point ni-resolve ba ng mga engineer ng US. Tapos sa susunod na magpagawa sila ng model, ganun yung gusto nilang specification. Isa sa mga katunayan niyan yung soft mod barrel. Kasi ang M4 barrel na ginagamit sa mga nakaraan dati, yung mga previous generation, I'm talking about 90s, yung M4 profile, yung manipis yung dalawa dito, tapos pwede mo siyang kabitan ng M203, pwede mo siyang i-attach. Ngayon, nung sumabog ang gera sa Iraq, maraming nagputukan na barrel. Kasi yung banda rito niya sa may barrel at manipis konti lang yung metal. Tapos, yung mga lumabas na Colt pa kasi noon Colt yung M4. Nagsiputuan, hindi pa kasi cold, hindi pa cold hammer forge. Tapos dumating na tong mil-spec na
tawag dito, na gusto nila no soft mode, pinataba na nila yung malapit sa ano, sa barrel nut. Mas mataba na siya, mas beef up na siya. So, doon pa lang panibagong mil spec uli yun na pagbabago. Tsaka ang palatandaan ng mil spec, laging may cage code. Cage code. Lahat ng kahit magsimula yan sa AR grip, sa buttstock, sa BCG, sa barrel, lahat yan may cage code. Yung cage code na yon, yun yung control number ng military para pa nag-i-inventory sila, hindi sila mahirapan. So may cage code. So, yun lang ang gusto kong ano, parang kasi nagdudulot ng pagkalito minsan, 'di ba pre, na pag mil spec parang ano, pinalalabas parang lowest bidder at the same time low quality. Hindi. At the end of the day, ano pa rin yan eh, specification pa rin yan ng military kung ano yung nilalatag nila. Mhm. Di ba? Yeah. Kagaya ng sabi mo, yung mga hindi pa heavy barrel na rifle. Mhm. Since nagkaroon ng problema, may mga suggestion na yung sinabi mo na kailangan ng heavier barrel o kaya iba yung lining sa loob. Another na naman yun, naglalatag na naman sila ng specification na Sa susunod na susunod. sa susunod na procurement nila, ganun na yung gusto nila. So, Yung gusto nila. kaya ko gusto mag-set ng example. Halimbawa, si JP Enterprise. JP Enterprise mahal na AR yan. Mas mahal pa siya sa Daniel Defense, yung high end na yan. Pero ang tanong diyan, may track record ba yan? Importante kasi ang track record, importante ang battle proven, importante ang military spec na nasunod yung standard kasi yun yung pamantayan natin. Sa mundong to, meron talaga tayong pamantayan, meron tayong sinusunod eh. At may mga estado, may mga tawag dito, entity na nagse-set talaga ng example or ng standard, 'di ba? Yun ang kagandahan sa capitalism. I think yun ang maganda talaga na maraming kayang i-offer. Naglalaban-laban sila sa may competition eh. So makukuha ng US military. At the end of the day, panalo pa rin ng US military. Kasi yun yung specification, sino makakapag-provide nito? Kasi remember, kahit malugi ka sa kontrata with the US military, magbubukas siya ng malaking pinto sa business mo. Dahil katulad ng nangyari sa Sig Sauer, 'di ba, sa court, pagkatapos ng procurement sa FN, mas nakilala sila. Then yung mga ibang model nila, yung ibang line product nila, mas tinangkilik ng market. Mas nakilala sa buong mundo. So yun din ang hinahabol ng mga gun manufacturer, pati ng iba pang gumagawa ng tawag dito, ng armaments ng US. So, yun nga, yung mil spec, yun yung tunay, I think yun yung pinakang magandang example ng mil spec. Siya yung standard talaga. Siya lang yung may track record, siya lang yung battle proven. Kahit gumawa ka ng AR na iba yung specification, mas mataas sa pagkakaintindi ng iba. Pero kung hindi yan yung dumaan sa katulad yung post testing, wala siyang ganun, hindi siya nagamit sa battle. So mahirap hindi siya magiging dependable. Kasi ganoon naman talaga sa buhay ng tao eh. Laging yung track record na sinusunod eh. Hindi yung kung lahat tayo pwedeng mag-claim. Pero ang tanong, sino yung may patunay? Ang hihintayin mo ba na ikaw pa yung makaka-figure out ng breaking point o ano yung pangit sa kanya? Why not na gamitin mo na yung readily available na andyan yung specification ng military dahil alam na nila yung breaking point, di ba? Yep. Kaya nga sila nag-gamit ng specification nila. Mhm. Doon ka nag-base instead na magbe-base ka sa experience mo, mas masakit yun. Yun nga, yun yung parang yung maraming taong nakatuklas na maraming taong namatay nung matuklasan ng lason. Bago nila malaman na nakakalason yung isang bagay na yun. I don't know, Mas maganda na learn from the mistake of others. Mhm. Ang military, they have the resources na i-testing yan.
beyond sa pag-testing mo, mas marunong sila kung ano yung breaking point niyan, ano yung kagandahan niyan, ano yung kakapangit niyan, doon ka na lang kumuha ng ano mo. I think pwede mo na lang siyang pagbasehan. Yeah. At least doon alam mo. Yep. Instead na printing out for yourself. Mhm. In terms of ano naman, yung sinasabi ba nila, lowest bidder, minsan oo, minsan hindi. At the end of the day, yung post qualification, yung tinetesting nila, doon pa rin na mapapasok yan eh. Not because ikaw yung lowest bidder, ikaw yung mananalo. Kung hindi mo naman ipapasa yung specification. Kung hindi namit yung requirements, no? Oo, hindi mo namit yung requirements. Kasi normal lang naman yung ano eh, pipiliin mo talaga yung lowest bidder kung mamimit nila yung requirements. Eh kung hindi, not necessarily na yun ang mananalo. Depende pa rin yan kung mamimit nila yung standard. Kasi nilalatagan naman sila ng specification. Yeah. Tsaka guys, hindi kami nagtutulak dito ng particular na brands, hindi kami nagtutulak dito na dapat mahal yung ano mo. Ang gusto naming sabihin, yung information, para na, yung sinasabi namin ni JNF, nandiyan na yung chart, readily available na. 'Di ba? Wag na nating i-discredit 'yon, no, magsalita pa tayo ng kung ano. 'Di ba? Ngayon kung halimbawa may certain brand, halimbawa si Taurus, si UDMC, gumawa siya ng isang ng AR at sinunod niya yung mil spec ng US or may sarili silang specification sa Pilipinas na nagamit na sa Marawi, nagamit na sa mga labanan sa mga insurgents. Mas maganda yun kasi may track record na yun. Kahit gumawa ka ng mas magandang klase ng specification, kung walang post-testing yan, wala pa rin yun. Diba? Mas mahal nga, hindi mo naman alam yung quality kung hanggang saan ang breaking point. Tapos, parang ano lang yan eh, Rusi. Para mas madali, rusing motor, tsaka ano mo sa mga Honda, tsaka Yamaha. Di ba? Ganun lang yun. Hindi naman porque bumili ka ng Honda, tsaka ng Yamaha, yung high-end na nila. Siyempre, bibili ka lang ng mid-tier din nila. Dahil sila, may track record na yung company na yan na gumagawa ng quality na motor yan. Kumpara mo sa, yung Rusi, yung mga Longshing, di ba? Ganun tumatakbo ang ano eh. Ganun tumatakbo ang economy, ang ano eh. Ang tawag dito, ano ba tawag dito? Yung pagninegosyo sa mundo. Kaya nga merong conflict ang ano eh. Kaya nga 'di ba? Kaya nga tayo nagkakaroon ng conflict between communism tsaka ng capitalism eh. Dahil sa capitalism, marami nagko-compete para makapag-offer ng ano, makapag-offer o dagdag ng talent. It brings talents to the table ng talino. Doon sa communism, ano siya, stuck na yung tao doon kasi hindi mo kailangang magtrabaho dahil meron na kayong may linya na hanggang doon ka na lang. Yun, gobyerno na ang nagtatakda kung anong magiging kapalaran mo. Yun ang ano ko. So may gusto ka pa bang idagdag, pre? Balik tayo sa mil-spec. Ano ba kasi yung hinahaing ng tao sa mil-spec minsan? Pangit daw. Kasi yun daw yung pinakamurang pinakamurang kung kayang afford ng military. Hindi siya sobrang tight kagaya ng pang-competition. Pero at least yun alam mo na reliable. Yep. Kasi andun nga yung sinabi natin, paikot-ikot lang tayo, sabihin na lang natin. Andun na yung nakalatag na yung chart eh. Alam mo na kung saan siya masisira. Ano yung breaking point niya. At yun. Ano yung pangit sa pagiging interchangeable niya? Streamlining nga eh. Yeah. Ewan ko kasi meron kasing may mga tao kasi dala rin ng marketing yan. Minsan maglalabas yung mga manufacturer ng AR-15. Mas this is an upgrade. 'Di ba? Sasabihin, mas upgrade to dito, mas upgrade to dito. 'Di ba? Nagkaroon tayo ng gripe dyan kasi itong mga nagbebenta minsan sinasabi military grade.
I think so, tama ka. I think that's true. And yung pinakang ano rin diyan, pinakang sa BCG ng AR-15 ano yan eh, napaka lagi mo maririnig yan eh. Ang pangit ng mil spec na BCG. Ito maganda yung coating. Ang tanong ko kasi diyan, yung manganese phosphate, nag-i-impregnate siya ng langis. Kumpara mo dun sa mga nickel boron or diamond like coating na madulas lang siya. Kasi minsan naiisip nila yung friction eh. It's about, hindi lang yung friction, pati yung ano, mas maganda yung merong CLP. At the same time, napipreserve niya yung bakal. Coating ba yung ano gamit sa mil-spec? Manganese phosphate, Parkerize. Yun ang ano eh. Ang ano kasi nila, ang pagkakaintindi kasi nila sa mil-spec, yun yung minimum na kayang requirements, minimum na kayang bilhin. Yun lang, parang ano, pre, halimbawa ikaw, ito lang abot ng pera mo, kaya manganese phosphate ka lang. Hindi yun. Hindi yun. Kasi una pa lang, bago pa makipag-usap ang US military sa mga manufacturer, nandyan na nakalatag na yung ano, nakalatag na yung specification. Yun ang gusto nila. Hindi yung manufacturer ang nagsabi na US military, ito lang ang budget mo, ito lang ang sayo, ano manganese phosphate. Parang ganoon ang gusto nilang patunugin eh. Base parang gato, base sa budget mo US military, ang BCG coating mo dapat manganese phosphate lang. Hindi mo afford tong diamond like coating. Kasi maliitan ba? Ganoon ang gusto nilang palabasin. Ang barrel mo, ito lang ang barrel mo, chrome line ka lang. Kasi ito lang ang budget mo eh. Parang ganoon ang senaryong gusto nilang palabasin. Hindi nila alam yung specification ng military. Nabuo yan, yung recipe na yan sa mga nagdaang previous battles. Kaya sabi ko paikot-ikot lang eh kasi hindi naiintindihan ng iba ang gusto nila, i-justify yung nabili nila. Ikaw rin yung nagsabi sa akin nun eh, para ma-justify nila yung pagkakabili nila doon. They tend to attack another product. Di ba? Yun ang nagiging parang nangyayari. Dahil hindi mo gusto mo sana yung kaso hindi mo binibigyan binibigyan mo yung pakonsuelo de bobo yung sarili mo na di okay na to. Kasi ito na naman kailangan ko eh. Di ba? Kung yun yung pananaw mo sa sarili mo, that's good. Pero yung natin yan, ipinta natin yan na parang yan yung dapat sundin ng nakararami. Medyo medyo debatable nga yun. Kasi syempre, paano kung marinig yan ng mga bago na, 'di ba ang essence nga natin makapagturo ng makapagturo para sa mga bagong gun owner eh. Ako yun lang yung sa akin na magkaroon din tayo ng tawag dito, ng boundaries pag ng ganyan. Kasi minsan, imbis na magdagdag tayo ng information, nagkakaroon ng misinformation about dun sa isang bagay na yun. Paniniwala ko kasi dati wala naman nung nagsimula kasi ako magbuo ng AR-15. Wala pa yung listahan ng poverty, wala pa yung listahan ng mid tier, high tier, operator tier. So, kaya yung mga bagong nagbi-build ng AR ngayon, nagkaroon na sila ng ibang perception. Wala naman kasing listahan dati, kumbaga dati ang basihan lang ng tao dati kung ano 'yan eh. Kung military standard ba 'yan eh. Kasi dati kaya doon na mapapasin mo yung may mga pula-pula. May isama ko lang pero hindi to about to. May makakita kayo anodized na red, anodized na blue. Kung bakit siya may stigma na pangit siya back in the day kasi karamihan na lumabas dito na anodized na ang tawag dito, ambi selector, charging handle, magazine button release na made in China siya. Tapos ang pangit ng ang pangit talaga nung finishing niya. So doon napagkumpara dati na kapag may kulay yung yung parts mo ng anodized, cheap yan. Malamang yan, nabili mo yan sa eBay,
nabili mo yan. Parang yung kanina, 'di ba, yung sa Lazada, yung sinasabi ni Sir Charles, 'di ba? Ganon din 'yon. So saan mo ba nabili yan? Sa eBay, sa ganyan. So it's the same. So yun lang ang gusto namin i-share. Ikaw pre, may dadagdag ka pa ba? Wala, ano lang, yung hindi ko na mag-guess, ano yung gripe nila sa bill spec? Yeah, siguro yun nga, yung katulad din nung sinabi mo sa akin nung 2 to 4 days ago na baka justify nila yung binili nila. Kasi minsan mangyayari rin sa atin yun eh. Pero 'di ba parang kinukumbinse mo yung sarili mo na naging tama yung desisyon mo. 'Di ba? Kaya babalik tayo doon sa sinabi ko dati nung nag-usap kami nung nag-live kami ni Tactical Adobo ni Jason. Minsan yung appreciation mo sa isang bagay depende dun sa pagkakaunawa mo. 'Di ba? Dun talaga lagi magmamatter eh. Kasi kung hindi mo alam, tapos maikinig ka lang sa iba nang hindi mo pa talaga alam yung buong picture o yung buong aspect or concept nung barel, medyo maguguluhan ka, tsaka medyo mapupunta ka sa sa argumento na kasi sa akin this is not about argument, this is about like sharing knowledge, tsaka yung para hindi na magkamali rin yung iba. Ano lang to, parang references. Yan, references lang yung ginagawa namin ni JNF. Ito na lang pre. Yes, sabihin natin may mas maganda sa mil spec. Meron naman siguro. Siyempre, Meron. Ano yan? May mas maganda sa mil spec, pero ang hinahanap mo kasi sa mil spec is assurance dahil na-tested na yan, di ba? Mm-hmm. Yun yung hinahanap mo doon. Sabihin ko pre, kasi paikot-ikot lang. Yun na lang yung sabihin ko na bakit ka magkakagripe sa mil spec eh? At least sa mil spec, yes, sabihin natin kung totoo man, lowest bidder, at least yun, alam mo na, may assurance ka kung maganda ba sa hindi. Alam mo, it works when you need it most. Kasi, sabi ulit, specification yan, nilatag yan based on their needs. Mm-hmm. Big sabihin yan, proven na nila. Kasi yung sabi ko ulit kanina, not because na, kasi may post-testing naman yan eh. Oo, Yung na lang yung sasabihin ko. Hindi yung Kasi, testing na eh. yeah, Hindi yung hindi yung parang ang dating eh. US military, ito lang budget mo. O ito lang ang bibigay ko sa iyo ha. Manganese phosphate BCG lang ang coating ng barrel mo, manganese phosphate lang ang barrel mo. Ka lang hindi ka hindi ambi charging ang gamit mo, charging handle. Hindi ganoon. Ang nagbigay ng specification yung US military. Sumusunod lang ang gun manufacturer based nga dun sa specification. So uulitin namin, walang dapat na magkaroon ka ng gripes sa pagdating sa mil spec. You know? So guys, tatapusin na namin 'to. Salamat pre JNF at baka may gusto kang batiin mga tropa. Bati ka. Ha? Wala. Okay, so ako shoutout mo. Yun, shoutout na lang kina Tactical Adobo, St. Charles. Okay. Shoutout pre Jason of Sercel Adventures, Philippine Ricochet Line, kay Doc Lawrence, kay Sir Polo Pistolerong Pinoy, kay Tio, at sa aking grupo. Yan, naka-t-shirt ako, Washington Pinoy Shooters. Tsaka, tawag dito, Rest Day Shooters. Yan, kina Director and Manager. Yan, so guys, see ya. See you next time. Bye.